Nagbabalik ang Panahon TV. Dahil meron po tayong binabantayang panibagong low pressure area sa ating bansa, mahalagang malaman ang aasahang lagay ng temperatura kung kaya tayo'y mag-temperature check. Unahin po natin dito sa atin sa Luzon, magiging mataas nga pong temperatura. Diyan po yan sa Tuguegarao City, meron tayong 23 to 35 degrees Celsius, asahan ng partly cloudy skies. Habang dyan naman po sa Baguio City, as usual, malamig ang panahon, bahunin po ang jacket dahil meron tayong 16 to 24 degrees Celsius, asahan din po ang partly cloudy skies dyan po sa nabanggit na lugar. Punta po tayong Visayas, sa Metro Cebu, mataas ang ating temperatura nga asahan. Meron tayong 25 to 33 degrees Celsius. Asahan naman natin ang fair weather dyan po sa Queen City of the South. Sa Tacloban, Iloilo at Bacolod, magkakaparehas po ang temperatura dyan. Mababa po yan. Meron tayong 24 to 32 degrees Celsius. Asahan natin ng partly cloudy skies. Punta po tayong Mindanao. Finally, dyan po sa Cagayan de Oro, mataas po ang ating aasahang temperatura. Meron tayong 22 to 31 degrees Celsius. Asahan natin ng cloudy skies. Habang dyan po sa Metro Davao, mababa po ang aasahang temperatura. Meron tayong 23 to 29 degrees Celsius. Asahan ang rain showers or thunderstorms. Sa Zamboanga, mababa rin pong maaasahang temperatura dahil meron tayong 23 to 29 degrees Celsius at cloudy skies naman ang aasahan dyan sa nabanggit na lugar. Ngayon naman, alamin na rin natin ang weather conditions sa selected areas ng ating bansa. Unahin po natin sa Rojas, mataas po ang aasahang temperatura. Meron tayong 26 to 31 degrees Celsius. Habang dyan po sa Kalayaan Group of Islands ay mababa naman ang temperatura. Meron tayong 22 to 30 degrees Celsius. Moving over sa Dipolog, mataas din po ang temperatura nga asahan. Meron tayong 24 to 32 degrees Celsius. Habang mababa naman po sa Surigao at sa General Santos City. Meron tayong 22 to 29 degrees Celsius. At mga kababayan, bali-balita po ngayon ang sakit na meningococcemia. Kung kaya't alamin natin kung paano ito maiiwasan para sa isang buhay na puno ng sigla. Laman ng mga balita ngayong Hulyo ang pagkamatay ng isang 6 na taong gulang na bata sa Quezon City dahil sa meningococcemia. Kaya naman ang barangay na pinangyarihan ng insidente agad na nagsagawa ng mga hakbang para hindi kumalat ang sakit. Ang meningococcemia ay isang nakakahawang impeksyon mula sa bakterya na tinatawag na Neisseria meningitidis. Maaari rin itong maging sanhi ng pneumonia at ng meningitis na kumakalat mula sa lalamunan hanggang sa bloodstream. Maaari itong makuha sa pamamagitan ng laway o sipon mula sa carrier. Pwede ring maipasa ang impeksyon sa pagkain, inumin at kubyertos ng carrier. Ang taong may meningococcemia ay maaaring magkaroon ng mga sumusunod na sintomas: pananakit ng ulo, nausea o pagsusuka, stiff neck, kumbulsyon, pananakit ng joints, mataas na lagnat, rashes na may pagdudugo sa ilalim ng balat, unstable vital signs, at malalang sugat na maaaring magdulot ng gangrene. Ngunit maaari ring may meningococcemia ang taong hindi nakikitaan ng mga sintomas. Sa pamamagitan ng pag-examine ng cerebrospinal fluid, madedetect ang sakit na to. Nagagamot ang sakit na ito sa pamamagitan ng penicillin, chloramphenicol o rifampicin na tumutulong sa pagpuksa ng meningococcal bacteria. Mataas ang fatality rate ng sakit na ito, kaya naman upang maiwasang maging biktima nito, iwasang makisalamuha sa mga carrier, ugaliing maghugas ng kamay, panatilihing malinis ang kapaligiran, at panatilihin ding malakas ang pangangatawan at resistensya.